Gandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Tayo po ay nasa ika-21 linggo sa karaniwang panahon at sa ating pagdiriwang ng banal na misa, mayroon tayong tinatawag na tatlong pangunahing panalangin. Kung pamilyar po tayo sa ating mga bahagi ng misa, doon sa unang bahagi, tayo ay nagtitipon at lumalapit tayo sa Amang makapangyarihan. Sa kanyang kapangyarihan, humihingi tayo ng awa, ng habag, ng tawad. Kaya nga meron tayong bahagi ng pagsisisi sa pasimula ng misa. Humihingi tayo ng tawad sa ating Amang makapangyarihan. Makapangyarihan sa kanyang pag-ibig, makapangyarihan sa kanyang pagpapatawad. At sa ikalawang bahagi, sisimulan natin ito sa pamamagitan ng paghahanda sa mga handog. Yun yung ginagawa natin dito sa altar table. At pagkatapos na maihanda ang handog, tayo ay mananalangin sa ating Amang lumikha. Siya na lumikha ng lahat ng bagay sa ating mundo at maging tayo ay kanyang nilikha. Nagpapasalamat tayo sa Ama nating lumikha para sa mga handog na ating tinanggap, mga handog na ating inialay, mga handog na ating pagsasalu-saluhan. At ang ikatlong bahagi ng pangunahing panalangin ay yung dinarasal natin pagkatapos na tanggapin natin sa komunyon ang kanyang katawan. At nagpapasalamat tayo sa ating Amang mapagmahal. Sapagkat dahil sa kanyang pagmamahal, inialay niya ang kanyang sariling anak upang maging pagkain natin, upang makapagbigay sa atin ng kalakasan, ng katatagan, ng inspirasyon. Kaya iyan, mga kapatid, ang tatlong tinatawag na pangunahing panalangin sa misa. Pambungad na panalangin, panalangin sa mga handog, panalangin pagkapakinabang. At sa lahat ng iyan, tinatawagan natin ang ating Ama. Malinaw na mayroon tayong kinikilalang Ama, Amang makapangyarihan, Amang lumikha, Amang mapagmahal. Sa ating mga pagbasa, binibigyang diin sa atin kung sino itong Ama na ito. Sa ikalawang pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo, sinasabi na ang Ama na kinikilala natin ay isang Ama na nagtutuwid sa ating mga nagiging pagkakamali at pagkakasala. Kaya nga sabi dito sa ikalawang pagbasa, anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon. Huwag kang panghinaan ng loob kapag ika'y pinarurusahan niya, sapagkat pinarurusahan ng Ama ang mga iniibig niyang anak at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tayong lahat sa bisa ng binyag ay naging mga anak ng Ama. Kaya may karapatan tayo para tawagin siya bilang Ama. Kaya nga nung tinanong ng mga alagad si Jesus, paano kami mananalangin?
Ang naging sagot ng ating Panginoon, manalangin kayo na kumikilala, tumatawag sa Ama, at sa inyong pananalangin, sabihin ninyo, Ama namin, sumasalangit ka. Kaya iyan mga kapatid, ang katotohanan. Mayroon tayong iisang Ama sa langit, at itong Ama na ito ay itinuturing tayong kanyang mga anak. Itinutuwid tayo kung kinakailangan. Binibigyan tayo ng mga, ang term na ginamit sa second reading, parusa. Pero kung uunawain natin ang pamamaraan ng Ama, kung papaano niya tayo ituwid, hindi natin dapat sabihin na yung mga hirap at sakit at pagsubok na nararanasan natin ay parusa. Iyan ay pamamaraan lamang ng Diyos upang tayo'y ituwid. At di ba ganyan ang nangyari sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias? Dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, hinayaan ng Ama na sila'y matalo sa pakikipaglaban. At dahil sila'y natalo, sila'y ipinatapon sa iba't ibang bayan. Dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Pero pagkatapos ng 70 taon, nagwagi ang mga kakampi nila at hinayaan silang muli na makabalik sa kanilang bayan. At sa kanilang pagbabalik, dala-dala na nila ang iba't ibang mga kultura, iba't ibang mga tradisyon. Kaya nga sa Israel, nandoroon ang halos lahat ng lipi, nandoroon ang halos lahat ng bansa. Sa mga lugar na pinagtapunan sa kanila, ipinakilala nila si Jesus. Kaya nung nagbalik na sila sa kanilang sariling bayan, may mga sumama sa kanila, may mga naakit sa pananampalatayang kanilang ipinangaral. Kaya naging bukas na muli ang Israel para sa lahat. Kung minsan, ang pagtutuwid, ang pagtatama ng Ama ay hindi natin naiintindihan. Pero kapag hahayaan nating mangyari ang kalooban ng Ama, ang pagtutuwid na hindi natin matanggap at hindi natin maintindihan, sa bandang huli, sasabihin natin, blessing in disguise. Kaya pala nangyari yung mga bagay na naranasan ko noon, meron palang mas magandang mangyayari. Pamamaraan ng Ama upang tayo'y ituwid, upang tayo'y itama, upang tayo'y muling ibalik sa landas patungo sa Kanya. Salamat, Ama, sapagkat tunay na Ikaw ay isang makapangyarihang Ama, isang Amang patuloy na lumilikha, isang Amang mapagmahal, na sa kabila ng aming paulit-ulit at patuloy na pagtalikod at pagkakasala, hindi ka napapagod sa iyong pagiging Ama. Nananatili kang Ama para sa amin at wala kang ibang iniisip kung hindi ang aming kabutihan. Patuloy mo nawang ipagkaloob sa amin, Ama, ang biyaya na manatili kami
sa iyong presensya at tunay kaming maging mga masunuring anak para sa iyo. Amen.